Arestado sa labas ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang isang Chinese national na hinihinalang torture master. Nang tingnan ng mga otoridad ang kanyang cellphone, tumambat ang ilang litrato at video ng mga bangkay. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, anong unang pakilala nitong Chinese matapos nga siyang mahuli? Jester, hindi nga makapagsalita ng Ingles at tanging Hokkien lang ang naiintindihan umanong lengguwahe nitong Chinese national. At pinapalabas niya rin dito sa mga otoridad na isa rin umano siya sa biktima ng torture dito nga sa loob ng Pogo sa Porac, Pampanga. Pasado alas 4 ng hapon, napansin ng mga otoridad ang Chinese na ito sa labas ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Nangunguha siya ng mangga at tila namumutla sa gutom. Pero nang tanungin kung saan siya nakatira at nagtatrabaho, walang maisagot ang Chinese. Nang alukin ito ng pagkain ng mga otoridad, tumanggi siyang kumain at naging ilag sa mga tanong. Dito na naghinala ang mga otoridad. Nakita ang malatatu na marka sa kamay ng Chinese na madalas nakikita sa mga nagpapatakbo ng Pogo. Sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, napag-alamang Wu Lifeng ang pangalan ng nahuling Chinese. Kumpirmadong wanted fugitive rin siya sa China dahil sa iba't ibang kinasangkutang krimen doon. Tingin ko dyan nag-observe dun sa mga nangyayari. Pero hindi siya Pogo worker. Pogo, enforcer. Yan yung mga nagto-torture siguro. Pwedeng yan yung nangingidnap, hindi natin alam, ano? Pero definitely, yan yung mga tigasin sa loob. Eksklusibo namang ipinakita ng PAOK sa News 5 ang ilan sa mga litratong nasa cellphone ni Wu Lifeng. Laman nito ang video ng dalawang patay na Chinese at duguan ng mga ulo. Kinukumpirma pa ng mga otoridad kung mga Pogo worker ang mga ito. Mayroon ding video ng pagtakas ng mga Pogo worker noong unang araw na dapat i-raid ang Pogo compound. May na-recover din silang mamahaling relo. May video ng mga nagtatakasan na mga Chinese nung first day ng implementation supposed to be ng search warrant. Siya may video. Ngayon, wala pang tatak. Ibig sabihin, siya yung naging source ng video na yun. Iniimbestigahan na rin ng PAOK kung ang naturang Chinese ang nagtimbre kaya naunsyami ang unang search operation. Sa ngayon, hawak na ng PAOK si Wu Lifeng para sa investigasyon. Kahapon lang na madiskubre sa ikalawang palapag ang computer area na ito kung saan pinaniniwalaang may mga nangyayari rin umanong love scam. Pinaiibig ang kanilang mga kausap online pero matapos ang ilang araw, hihikayatin na itong mag-invest sa cryptocurrency. Ito na ngayon yung bagong kwarto na napasok ng mga otoridad ngayong ikatlong araw ng search operation dito sa na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Sabi ng CIDG at ng PAOK, malamang sa malamang ay love scam ang ginagawa rito. At ngayong araw nga ay nasa 200 computer set at mga cellphone ang natagpuan. Nadiskubre rin sa kwarto ang higit 600,000 pisong cash. May nakumpiska pang 10 sachet ng shabu. Jester, ngayong ikatlong araw nga ng search operation ay 12 gusali na yung nalibot at nasiyasat ng mga otoridad. Out of 46 establishments yan o building na hahanapin nga o papasukin pa dito sa loob ng Pogo Hub. At paulit-ulit yung kanilang nakikita, nakakalulang bilang ng mga computer set at ilang SIM card na hindi pa nagagamit at mga cellphone. Sa ngayon ay titignan pa natin kung mapapabagal ba ng sumasabang lagay ng panahon dito yung pagse-search yung search operation ng mga otoridad. Jester. Nagulat mula sa Pampanga, maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.